Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Philippine Navy may 6 ng fast attack craft, monster ship ng China lumayas na sa teritoryo ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. May kabuuan ng 6 na Acero-class gunboats ang Philippine Navy na nasa serbisyo. Ito ay matapos ang ginawang upgrade sa barko ng Philippine Navy na BRP Nestor Acero na mayroon na ngayong BattleNet system mula sa Israel. Sinuri ang ginawang upgrade sa pamamagitan ng isang comprehensive sea trial malapit sa Manila Bay at Cavite City kasama ang 5 iba pang Acero-class patrol gunboats noong July 4. Kabilang sa mga sinuri ay ang connectivity at communication range ng upgraded na BattleNet system, na nakasentro sa voice chat at video feed relay, subalit hindi na idinetalye pa ang ibang systems upgrade para sa security reasons. Matagumpay ang ginawang upgrade sa Philippine Navy craft kung saan ang resulta ay lagpas pa sa baseline specifications. Samantala, umalis na ang monster ship ng China Coast Guard sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, na lumabas na sa exclusive economic zone ng bansa ang barkong CCG na may hull number 5901. Gayunpaman, hindi tinukoy ng opisyal kung kailan umalis ang barko sa paligid ng shoal, kung saan nagbabantay at pinapanatili ng Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanua ang presensya nito sa lugar. Sa ngayon, walang ipinadalang kapalit ng monster ship ang China sa lugar. Maalala, edinploy noong 3 ng Hulyo ang dambuhalang barko ng China sa may Escoda Shoal. Habang, kasama sa kauna-unahang pagkakataon ang Pilipinas sa destinasyon ng French Air Force mission na lumilibot sa Indo-Pacific region, ito ay sa gitna na rin ng layunin ng France na mapaigting pa ang defense ties nito sa Pilipinas. Binubuo ito ng isang contingent mula sa French Air and Space Force na nakikibahagi sa Pegasi 24, na mag-stopover sa Clark Air Bases Pampanga, para ipakita ang commitment ng European country sa paninindigan nito para sa malayang paglalayag at pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid sa rehiyon. Ang Pegasi 24 ay taunang French mission sa Indo-Pacific region na naglalayong ipamalas ang air power projection. Lilipad ang naturang French mission sakay ng 2 Rafale multi-role fighters, isang A400M tactical lift aircraft at A330 aerial refueling and military transport aircraft sa pagbisita nito sa Pilipinas. Sa stopover ng contingent sa bansa, inaasahang magkakaroon ng bilateral activities para makatulong sa pagtatag ng mga pundasyon sa air-to-air cooperation sa pagitan ng France at Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroong nagpapatuloy na negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa para sa isang defense pact para payagan ang pagpapadala ng military forces sa magkabilang panig para sa pagsasagawa ng joint exercises. Nananatili naman na sapat ang supply ng mga tropang Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. Ito ay kahit na walang sumunod na resupply mission matapos ang marahas na insidente noong 17 ng Hunyo, kung saan nasugatan ang ilang Navy personnel, at sinira ng mga personnel ng China Coast Guard ang inflatable boat at equipments ng panig ng Pilipinas at kinuha ang mga baril ng mga tropa ng ating bansa. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang huling aktibidad na isinagawa ay ang medical evacuation sa isang Navy personnel mula sa BRP Sierra Madre noong 7 ng Hulyo. Dito, tinangka din subalit hindi nagtagumpay ang CCG sa pagharang ng medical evacuation ng Pilipinas. Options are being discussed on the planning table. Once finalized, this will be submitted for approval. We are going to do the RORE as routinely and as possible, but we'll wait for the National Maritime Council
to give us the appropriate guidance in terms of timing, in terms of other issues, and the DFA and the NMC. May target date? Wala. Mariing pinasinungalingan ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na may general na nag-walkout sa isinagawang command conference sa Campo Aguinaldo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na fake news ang nasabing ulat, ibig sabihin wala itong katotohanan. Sinabi ni Padilla na kasama siya sa loob ng conference room kung saan ginaganap ang pulong at walang ganoong senaryo na nangyari. Ayon sa tagapagsalita ng AFP, napaka-propesyonal ang naging talakayan lalo na ang palitan ng mga ideya at naging positibo ang pagtatapos ng pulong. Regards to your question kanina about yung walkout incident, if you're referring to the command conference, that's fake news, no? I was there personally. There's nothing of that sort that happened. It was a very professional change of ideas and discussion, and there was also a lot of updates that was given. It was all positive, ended on a positive note. Kung maalala, lumabas ang isang ulat na may isang top general ang nag-walkout sa kasagsagan ng pulong sa Campo Aguinaldo dahil hindi nito nagustuhan ang mga tinalakay na issue. Matapos mag-walkout ang isang general, sumunod ang iba pa. Sinasabi na hindi masikmura ng top general ang ilang mga usapin na labag sa kanyang prinsipyo, hindi naman pinangalanan kung sino ang nasabing top general. Samantala, ayon naman kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng West Philippine Sea, na ang nasabing ulat ay 100% na walang katotohanan. Sinabi ni Trinidad napaka-professional ng mga sundalo at hindi nila ito magagawa. Paalala ni Trinidad na maging mapanuri sa mga lumalabas na impormasyon at mag-verify lalo na sa source nito. 50% fabrication, 50% imagination, 100% false. The AFP, senior officers, and the entire organization for that matter, conducts itself with the highest level of professionalism. Ano kaya motive mo, sir? Ba't may mga gantong lumalabas? Anong motibo, sir? Marites warfare. Sir, kasi may mga text din na parang sinisisi daw ng military si SND, mga ganong The chain of command is intact. We have very good and robust working relationships with higher headquarters, especially the Department of National Defense. May footprint bang China dito sa pagkalat ng mga ganun? We have to do further checking on that. Pero it's clear na parang someone is trying to sow dissent sa iyo. Kasama na rin. We have to be very careful lest we pick up the wrong narratives. Again, the AFP is a professional organization. We conduct ourselves with the highest level of professionalism. The chain of command is intact. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.